Mga kababayan, mabuhay! Ako po sila ng hashtag #WalkWithLan, ang inyong matapat na tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng mga panlilinlang at pakikipagsabwatan. Tulad ng dati dito sa ating programa, hindi tayo natatakot na durugin ang mga bubwit sa gobyerno. Yung mga lihim na galaw na parang daga sa madilim na sulok. Ngayon pag-uusapan natin ang isang kwentong puno ng twist, parang telenovela, pero totoo totoong buhay from defender to complainant. Si Attorney Andre De Jesus na dating tagapagtanggol ni First Lady Lisa Marcos biglang naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano ba ito? Pelikula ni Lino Broca o totoong politika? Pero seryoso mga kawok ito'y isang halimbawa na kung paano ang politika sa Pilipinas ay parang sayaw na tsa-tsa, paikot-ikot, walang katapusan. Mga kababayan sa Pilipinas, United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan at Italy. Shout out sa inyo. Kayo ang aking mga matatapat na takapakinig. Lalo na kayong mga OFW at kabataan na naghahanap ng katotohanan. Mag-subscribe na kayo sa hashtag WalkWithLan para hindi kayo mawala sa usapan. At huwag kalimutang sumali sa YouTube membership. Sama-sama tayong lumaban para sa katotohanan. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag #WalkWithLan. Simulan natin sa mga katotohanan, mga kaibigan. Ayon sa balita mula sa House of Representatives, ngayong January 19, ngayon lang araw na ito, inihain ni Attorney Andre De Jesus ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Inendorso ito ni Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jenny Jet Nisay. Ano ang grounds? Graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Specific, sabi ni PBBM, daw ay nag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC, hindi nag-veto ng questionable budget items mula 2023 hanggang 2026. May kickbacks at ghost projects at hoy, ito'y malakas alleged drug addiction na nagiging unfit siya sa OPC na. Parang script ng action movie, di ba? Pero wait ang twist. Si De Jesus mismo ang abogado ni First Lady Lisa Marcos noong November 2024 na mag-file siya ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong dahil sa pag-vilify sa First Lady. Si House Senior Deputy Minority Leader Edgardo Erice ang nagbuking nito. From defender to complainant. Sabi ni Erice, ang complainant ay madaling madismiss dahil kulang sa form at substance. Parang resume ng ilang politiko, maikli at walang laman. Mga kabataan at OFW, isipin ninyo paano nangyari ito? Isang abogado na tagapagtanggol ng asawa, biglang nagiging tagapagsakdal ng asawa? Ito ba'y lihim na pakikipagsabwatan o simpleng pagbabago ng isip? Tulad ng sabi ko sa aking mga komentaryo, parang yung bubwit sa Malacanang. Ngayon, kaibigan, bukas kaaway. Shoutout sa mga nasa United States at Canada, kayo na nagtatrabaho ng gusto para sa pamilya. Alam nyo ang hirap ng betrayal. Mag-subscribe na para sa higit pang ganitong kwento. Ngayon, suriin natin ng maigi tulad ng isang veteranong mamamahayag. Una, betrayal of public trust, sabi sa complaint. Si Marcos daw ay nagbigay daan sa ICC investigation sa drug war ni Duterte. Factual ba? Ayon sa mga ulat mula sa ABS-CBN at GMA, oo, may pahayag ang gobyerno na hindi sila makikipagtulungan pero may mga indikasyon ng lihim na pakikipag-ugnayan. Pero parang yung asawang nagsasabing hindi ako aalis tapos biglang lumayas. Pangalawa, graft and corruption, kickback sa budget. May mga ang program appropriations na DVito mula 2023 budget na 5.268 trillion pesos hanggang 2026 proposals. Ayon sa records, may 1.2 trillion pesos na questionable items tulad ng confidential funds na lumobo. Parang magic trick ng magician, biglang nawawala ang pera, lumalabas sa bulsa ng iba. Pangatlo,
Culpable violation, failure to uphold Constitution sa budget veto ha. Sa Article 6, Section 27 ng 1987 Constitution, dapat veto ang unconstitutional items pero hindi ito ginawa. Bakit? Dahil ba sa political alliances? Critical view ha, ito'y pagtataksil sa taong bayan lalo na sa mga OFW na nagpapadala ng remittances para sa bayan. Shoutout sa Australia at United Kingdom. Kayo na nakikita ang korupsyon mula sa malayo, alam nyo ang epekto nito. Mga kabataan, ito'y aral, huwag maging bulag sa politika. Ano sa tingin ninyo? Valid ba ang grounds? Comment down below at mag-subscribe na para sa updates. Tignan ninyo ha. Okay, tignan natin ang reaksyon. Si Erice, strange daw kasi si De Jesus mismo ang tagapagtanggol ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Unsubstantiated political maneuvering, sabi ng palasyo. Mga solod-sulad ni Isidre at Adjong, walang formal complaint pa, speculation lang. Makabayan Black, may sarili silang initiative, inanunso soon. Parang fiesta sa Kongreso, lahat may daladalang kwento pero walang laman. Hindi ba, ito'y bahagi ng larger rift sa unity team. Post-2025 election kung saan naghiwalay ang Marcos Duterte Alliance. Noong 2024, disbarment case ni De Jesus versus Chong dahil sa vilification ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa social media. Parang love triangle abogado, FL at PBBM. Sino ang third party? Shoutout sa Hong Kong at UAE. Kayo na mga OFWs, kayo ang tunay na bayani pero ang pera ninyo nasaan? Sa Ghost Projects, Denmark, Japan, Italy, salamat sa inyong panonood. Kayo ang nakikita sa global view ng Philippine politics. Sa House Rules, kailangan ng 1/3 endorsers para trial. Pero sa supermajority ni Marcos, slim chance yan. Ito'y distraction ba sa real issues tulad ng inflation at China tension? Mag-subscribe na para sa higit pang analysis. Ngayon, ang aking espesyal na balita tulad ng sa DZRH. May buwit sa kamera na nagsasabi ang abogado na yan ay parang weather vane umiikot sa hangin ng politika. Si De Jesus from defending the First Lady to impeaching the President. Ano ba ito? Career change o conscience awakening? Mga kabataan, tandaan ang politika ay hindi laro it's a chess game kung saan ang pawns ay tayo. Factual tie-in sa history impeachment tulad kay Estrada at Corona. Lahat nagsimula sa complaint. Pero dito kulang sa substance. Sabi ni Rize, parang adobo na walang toyo, walang lasa. Shoutout ulit sa Pilipinas at lahat ng bansa. United States para sa freedom of speech inspo Canada para sa cam analysis. Mga OFW, kayo ang audience ko. Mag-subscribe at join membership para sa exclusive content. Sa huli mga kawak, ang katotohanan ay laging mananaig. Ito'y paalala, bantayan ng gobyerno. Salamat sa panonood. Mag-like, share, subscribe sa #WalkWithLan. Sumali na sa membership para sa mas maraming kwento. Hanggang sa susunod, laban para sa katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas.